Alam nyo ba na hindi pala ganito ang itsura ng mais noon? Sa bidyong ito ay ating tutuklasin kung papaanong ang simpleng halaman na tinatawag na teosinte na matatagpuan sa Mesoamerica ay nagbagong anyo at ito nga ang kilala nating mais ngayon. Kaya't naway magkaroon ka ng mas mahabang attention span sa pagkakataong ito upang masamahan mo ako hanggang sa dulo ng bidyong ito at ikaw nga'y magkaroon ng bagong kaalaman. Simulan na nga nating alamin ang kahanga-hangang kwento ng mais mula sa unang araw ng pag-aalaga nito hanggang sa naging pangunahing halaman sa ating pagsasaka. Ang mais ay isa sa mga pangunahing halaman sa ating pandaigdigang ani. Subalit alam nyo ba na ang kasaysayan ng tagumpay na ito ay nag-ugat halos 9,000 taon na ang nakararaan mula sa isang simpleng damo o halaman na tinatawag na teosinte. Nakitaan nga ng mga unang magsasaka ng potensyal ang halamang teosinte. Ang mga seeds nito ay maliliit at matitigas, hindi rin kagandahan ang lasa, at malayo ang itsura sa mga malalaki nating mais ngayon. Pero sa sobrang tagal ng selektibong pagtatanim at pag-aalaga, binago ng tao yung itsura nito. Sa maraming henerasyon, yung mga pagpili at pag-aalaga na yon ay unti-unti nang nagdala ng mas malalaking cobs o busal ng mais. Ang piling-pili na pag-aalaga ang naging susi sa pagbabago. Sa paglipas ng mahigit 4,700 taon, hinubog at pinili ang teosinte upang ito'y maging mas makabuluhan bilang mais. Yung dating halaman, na may mga maliit na seed heads, naging pangunahing tanim na nagpapakain sa atin for centuries, isang patunay ng galing ng tao at natural na proseso ng kalikasan. Ang mais ay nagkaroon rin ng makabuluhang kahalagahan sa kultura. Ipinagdiwang ng mga katutubong lipunan ang Corn Mother, isang diyosa na kumakatawan sa paglikha ng agrikultura. Ngunit noong dumating ang mga Europeo, hindi nila ito agad naintindihan. Ang pagdating ng mga Europeo sa Amerika ay nagdala ng pagkabigo sa pag-unawa. Itinuring ang mais bilang kakaiba, at ilan pa nga ang naniniwala na ito ang dahilan ng pisikal at kultural na pagkakaiba. Subalit sa paglipas ng panahon, ang kakayahang mag-angkop ng mais sa mga bagong kalagayan ang nagdala ng pansin sa Europa, kung saan ito ay naging paboritong butil. Naging sentro ng pag-aalaga ng mais ang Estados Unidos, kung saan iba't ibang uri nito ay umusbong sa buong bansa. Ngunit ang pangangailangan para sa pagpapantay-pantay ang nag-udyok sa pag-usbong ng Yellow Dent No. 2. Ang formalisadong uri ng mais na ito ay nagtagumpay sa World's Fair noong 1893, na naging simula ng bagong yugto sa kasaysayan ng mais. Ang formalisasyon ng Yellow Dent Corn ay naganap kasabay ng mga malalaking teknolohikal na pagbabago, kabilang ang mga makinisadong paraan ng pag-ani at sintetikong mga pataba. Ang mga ito ay nag-ambag sa mas mataas na kahusayan, na nagbawas sa mga dating labor-intensive na hakbang. Ang tagumpay ng Yellow Dent Corn ay nagdulot ng makabuluhang pagbabago sa buong mundo. Hindi lamang ito ukol sa pagkain, ang mais ay naging bukas sa iba't ibang gamit. Ang cornstarch ay naging mahalagang sangkap sa iba't ibang industriya, at ang high fructose corn syrup ay naging murang pampalasa. Bukod dito, ang abot-kayang presyo ng mais ay nagpabago sa produksyon ng karne. Pero kasama ng tagumpay na to, may mga hamon na sumulpot. Ang epekto sa kalikasan ng labis na ammonium nitrate at ang carbon emissions na kaakibat ng pagtatanim ng mais ay nagdulot ng mga pag-aalala. Ang impluwensya ng high fructose corn syrup sa kalusugan at ang mga panganib ng monoculture farming ay nagpapakita ng komplikasyon sa pagiging pangunahing pananim ng mais. Habang tayo ay nagmumuni-muni sa kwentong ito, mahalagang isaalang-alang ang mga epekto nito sa kalikasan. Ang pag-usbong ng mais mula sa pangkaraniwang damo tungo sa pangunahing bahagi ng industriya ay nagdudulot ng kasabayang hamon. Sa huli, ang kwento ng mais ay nagpapakita ng mga pagbabago at hamon na dala ng modernisasyon. Mula sa simpleng damo o halaman, ito'y naging pundasyon ng ating mga industriya at pagsasaka. Ngunit tulad ng pag-unlad ng mais, kasama rin ang responsibilidad na pangalagaan ang kalikasan at kalusugan. Sa bawat hakbang ng pagsulong, tayo'y hinahamon na maging gabay sa pagtuklas ng mga pamamaraan na magpapanatili sa mais bilang sandata sa pagtataguyod ng mas maunlad at mas saganang kinabukasan. At iyan nga ang kabuuan ng ating kwento tungkol sa kahanga-hangang journey ng damong teosinte hanggang sa naging mais na kilala natin ngayon. Kung nakapulot ka ng bagong kaalaman sa bidyong ito ay baka naman nais mo akong suportahan sa aking channel sa pamamagitan ng iyong pag-like at subscribe. Pero kung ayaw mo'y, maraming salamat pa rin na iyong tinapos na panoorin ang aking video.
Paalam pansamantala at kwentuhan ulit tayo sa aking susunod na video.